steady lang gid siya kay output. Pahawakan mo na lang. Hindi, okay lang siya sa hindi lang siya i-on and off. Hindi lang siya. Teka na yun, teka. Ito. Isang napagandang hapon po, muli po natin ipinaparating sa lahat po ng ating mga taga-pakinig, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunan. Kinukumusta po natin ang bawat isa, lahat po ng mga nananghalian ngayon, sa lahat po ng ating mga sukid taga-pakinig, saan man ho kayo naroroon, at ano man hong bagay ang ating mga ginagawa sa ngayon. Lahat ng mga mabubuting bagay lang. Huwag lamang yung mga bagay na hindi maganda sa paningin ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na po sa paningin ng Panginoon. Eh, di ba? Kasama Roel, bumati ka muna kasamang Islaw. Magandang hapon po sa Sultan Kudarat, mga kaibigan. Binabati ko po ang ating NACFIL Vice President for Operations Southern Mindanao for Region 11, 12, and ARM, si Chaplain Claudio Gomez. Magandang hapon po, Chaplain Gomez. At ganoon din po kay Chaplain Camilo ng Bagumbayan, at ganoon din po kay Chaplain Magtulis. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung nakikinig man po kayo sa ating mga kaibigan na nakikinig po sa ating programa ngayon na SK. Kahit na hindi pa sila nakikinig, naririnig naman ng mga kamag-anak nila na pinasa mo. Puro Chaplain, bakit puro Chaplain yung pinasa mo? Magkakaroon po kasi kasamang Ariel ng international chaplaincy for Macau, Philippines. Macau, Philippines, that they will be sent to Macau. But that is 172 countries na magtuturo ang mga chaplain doon for moral values. It's because of... Pero number one ang Macau kasi Las Vegas ng Asia yan, at rampant ang immoralidad, kaya ipapadala sila doon for moral values. Magtuturo ng moral values, medyo malaking compensation nila. Papahabang usapan natin yan. Andito ang ating kaibigan. Bumati na muna tayo. Napakarami ng mga kaibigang Chaplain, ha? O yung mga nagse-celebrate nga pala na kanilang mga birthday ngayon, happy birthday nga pala sa inyo. Magse-celebrate na kanilang birthday kanina dun sa Provincial Assessor's Office. Baka meron pa pag-text po sa atin kung sino po nag-celebrate na kanyang birthday ngayon. Babati po natin dito. Happy birthday nga pala kay Yola Marie Arguez Belgado. Happy birthday po sa inyo. Salamat sa libreng pananghalian. At syempre pa, inaasahan din po natin ang libreng merienda at hapunan mamayang hapon at gabi. Wag munang matulog si Bugoy tsaka si Lado. Maligayang pakikinig po sa inyong dalawa. Magkakasama po kami ngayon ni partner Engineer Roel Aradanas. That's my idol. Alam po ninyo, nung nakaraang linggo, pakasama po kami ni Engineer Roel Aradanas dito. Kasama po natin sa Provincial Treasurer's Office. At marami po tayong nalaman tungkol po dun sa mga real properties. Maging ang inyong lingkod ay hindi gaano nalalaman kung anong ibig sabihin ng mga real properties. Ito nga pala ay nahahati sa maraming klasifikasyon. Mas maganda nga pala kapag nakikipag-ugnayan po tayo sa ating mga kasamaan, nadadagdagan ang ating mga kaalaman. Yung makasama po natin sa Provincial Assessor's Office, baka gusto din ho ninyong magbigay ng informasyon at edukasyon sa ating mga kababayan tungkol po sa ating mga gawain. You can have your time and we have a lot of time for you here. Parang Amerikano, ha? Dito pa sa ating himpilan. Dito po sa himpilan ng radyo natin. Si kasama ng ganas dito. Magandang hapon sa iyo, Engineer Roel Aradanas. Bumati ka muna sa mga tagapakinig natin. Magandang hapon din kasamang Ariel, kasamang Islaw, at sa lahat ng mga tagapakinig sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Magandang araw po sa ating lahat. Wow! Parang broadcaster ang dating no? Parang nabuhay si Damian Soto, Matagal ko na nga siyang iniimbitahan na maging kasama dito. Dahil alam kong maganda magiging daloy na usapan natin kapag si Engineer Aradanas nakakasama natin. Kapag nasa programa doon sa provincial government, kapag siya nakakasama natin, alam din naman natin na mga nakikinig sa kanya kapag siya ang nagiging host, paborito host ng ng Provincial Treasurer's Office. At ako naman, hindi naman sa pagyayabang, paborito din ako ng PPDO. Dangal at kayamanan
Mayroon pa ba talagang dangal, Ariel? Magandang naging epekto ng dissemination natin nung nakaraang linggo kasamang Ruel. Oo nga po, marami po tayong feedback na naririnig sa kanila, no? At nagpapasalamat po kami kasamang Ariel sa inyong himpilan at sa inyong tulong sa amin, sa aming tanggapan sa pagpapalaganap ng tungkol po dito sa real properties. Ang pagkakaalam ko, medyo marami pong lumalapit dun ngayon. Yes, kasamang Ariel, magmula po nung simula po nung unang buwan ng taon na ito, marami na po ang lumalapit sa ating tanggapan, lalong-lalo na nung na-issue na po natin yung warrant of libby. Opo. When in fact, last week lang po, na-issue na po natin yung notice of sale. Kasabay po niyan yung ating mga local newspaper na kung saan nakasaad doon yung mga for public auction na ng mga real properties, ano, sa ilang bayan o sa lahat ng bayan ng Sultan Kudarat. At itong mga nagmamay-ari ng lupang ito kasamang Ariel ay paunti-unti dumadalaw po sa ating tanggapan, kaya masyado po tayong busy ngayon, no? From Monday to Friday, yan lang po ang tinatrabaho natin. Inaasikaso po natin sila, nagbabayad at tinatanggap din napan po natin at pinapakinggan kung ano po yung sa kanilang saloobin upang maayos lamang po itong problemang ito kasamang Ariel. Mga kung titingnan po natin, parang reminders lamang to kasamang Ruel eh. Ini-inform sila that they have to pay their real property, the taxes of the real properties. Kaya alin bang mas maganda? Doon sila pupunta sa Provincial Treasurer's Office o Municipal Treasurer's Office? Marami pumupunta ng Provincial Treasurer's Office. Yes, kasamang Ariel, itong particular na ito, itong mga particular na taong ito na na-issuean po natin ng notice of sale, ay dapat po sa amin po pumunta sa Provincial Treasurer's Office dahil nandun na po sa amin yung record nila. So ibig sabihin na kung hindi pa po kayo na-issuean ng warrant of libby o notice of sale, o wala pa rin yung pangalan nyo sa mga dyaryo natin, pwede po kayo sa Municipal Treasurer's Office. So ang inasikaso lang po natin, ito yung mga for sale na, kumbaga, na properties on April 2 to 3. Napakarami po, ibig din natin magpasalamat sa ating mga taxpayers dahil po sa kanilang kooperasyon. Pero mayroon pa po tayong mga real properties riyan na hindi pa rin naaasikaso. So, kaya nga, pinapaalam ng tanggapan ng ating Provincial Treasurer na kung maaari po, kung sino po yung mga interesado sa mga, ito ho, babasahin ko po sa inyo, bilang karagdagang impormasyon tungkol sa gaganaping public auction sale sa April 2 to 3, 2014, tinatawagan po namin ang mga interesadong bidders na maaari kayong pumunta sa tanggapan ng Provincial Treasurer dito po sa ating bayan sa Isulan, Sultan Kudarat upang magpahayag ng inyong intensyon na sumali sa isusubastang mga ari-arian batay sa ipinapahiral na batas na Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991. Sino po ba ang mga interesadong sumali dito, qualified dito kasama Ruel? Yes, mayroon tayong criteria kasama Ariel sa mga bidders natin. At least sila ay Filipino citizen at hindi po disqualified ng ating batas. Ibig sabihin po niyan na kung ang bidders natin ay mayroon na siyang 5 hektarya na nakapangalan sa kanya, disqualified na po siya. Hindi rin po pwedeng mag-bid yung mga kawani natin sa gobyerno. So, yung mga businessman pwede po, basta wala pa silang property na nakapangalan sa kanila. Wala pa nakapangalan sa kanila? Yes, para mabigyan po natin sila kasamang Ariel ng kumpletong detalye o requirements ng isang bidder, ay mangyari lamang po na pumunta po sa aming tanggapan from Monday to Friday para mabigyan po natin sila ng konting explanation o kaya bigyan po natin sila ng listahan kung anong kailangan gawin. Madali naman kausap ito si kasamang Ruel. At saka hindi po ito mailap. Maganda po kausap ito, napakadaling kausap. Kasamang Ruel. Kaya nga natutugunan yung mga problema ng mga taxpayers natin eh. Kaya doon pupunta sa kanya at masasagot naman
natutulungan naman niya kung paano mabibigyan ng solusyon Ayan. yung mga problema sa bayaran ng ating mga taxpayers. Yes, Yung mga ano natin, yung mga ari-arian nga pala natin kasama Ruel, kapag hindi po natin ito nababayaran, we have now the Provincial Treasurer's Office, the local government unit, has now the authority to auction the property based on the Local Government Code of 1991 or the Yes. Republic Act 7160. Mandato po namin yan kasama ng Ariel. Ibig It's sabihin, mandate, oh. mandate po namin yan. Trabaho po talaga namin yan. At ibig ko pong sabihin na pag hindi po tayo nakapagbayad ng ating taxes, halimbawa kahit isang taon lang, matatawag na po tayo delinquente noon. Kaya nga inuulit ko yung gaya ng sinabi ko nung nakaraan na nandito po ako, itong inauction po natin to. Ito po yung mga delinquenting matagal na, 20 years, 30 years, hindi na nakakabayad ito. So inuuna po natin ang mga ito kasama ng Ariel. And in fact, we have on our list, no, 173 na properties all over the province na subject for public auction. And as to this day, meron ng 3 yata nakabayad sa atin sa opisina kanina. Binayaran na nila ng buo. So we expect bago dumating po kasamang Ariel, kasamang Islao, no, yung ating public auction on April 2 and 3, baka sakali lahat ng ito ay mabayaran na. No? So kasi mabigat ito kasamang Ariel pag pinagpatuloy natin ito. Maliban sa taxes na babayaran nila, may cost of sale pa 10% of that Talaga? babayaran nila. That will be yung magiging minimum bid price sa public auction. Anyway, pag na-public auction po yung ating properties, mayroon po tayong binibigay ang batas na 1 taong redemption period. Pero mabigat din po yun, kasamang Ariel, dahil nga mag-i-interest po yun ng 2% a month. Grabe. Redemption period dun sa May-ari ng lupa. Just in case na may bidder. halimbawa pag-aari ko yung lupa. Yes. Mayroong bidder ngayon. Kapag nakuha niya ang lupang yon, maaari pang kukunin uli ng dating may-ari. Maaaring kunin pa yon ng dating may-ari within the period of 1 year. Redemption. Yeah, redemption na period. tinatawag na Redemption period, Yeah. 1 year. So, he will pay. Valid yung pag-aari ng isang taong ng bidder na yon, temporary for 1 year. Yes, temporary lang. And then, pag i-redeem niya yun, kailangan bayaran niya kung magkano yung minimum bid price na binayaran ng bidder plus 2% a month kasamang islaw. Kung halimbawa, yung bid price na nakuha ng bidder is, let's say, 300,000 sa lupa na yon. So, babayaran niya yung bidder ng 300,000 plus 2% interest a month. A month. 12 times... Kung ilang taon? Kung ilang taon niya hindi niya nababayaran? 24 times 3 24 is, times 3. Bali 46, 46. around like that, no? So, yun ang babayaran nun nung may-ari ng lupa para makuha niya ulit yung malaki-laki rin. Magkakaproblema. Kaya nangyari na po to sa bayan ng Takurong, kasamang Ariel, ano? Nagkaroon na rin po sila ng public auction ng mga nakaraang taon. At bago dumating yung public auction, nabayaran din po yata lahat ng mga may-ari ng lupa. No? So, ine-expect po natin na ganito din ang mangyayari. Kung halimbawa kasamang Ruel, ganitong sitwasyon, kung halimbawa mayroon kang babayarang 100,000 doon sa taxes kung halimbawa 100,000 at hihingi na pabor sa atin na magbabayan muna sila ng 50% or 50,000. Pwede ba yung kasamang Ruel? Yes, kasamang Islao, kasamang Ariel, tinatanggap po natin yon, provided that they will pay the remaining balance on or before the auction date. Yung kaso na po yan, tinatanggap po natin dito sa mga delinquenting naka-public auction na. Ganon din po doon sa hindi pa naka-public auction. So, masyado parang pwedeng installment yung pagbabayan. Yes, kasama nga rin. Nasa batas din po natin yun. At saka napakalinyan nga po ang ating batas kung tutuusin So, nasa taxpayers lang o nasa atin minsan na kailangan educate lang din natin ang ating sarili, ang ating mga kababayan na dapat nagbabayad tayo on time. Kasi pag naiipon ito kasama nga rin, makikita mo rito may mga ilang hektarya, mga
10 hectares, 70,000 lang yung yung taxes na hindi pa babayaran. Ang lalaki. So 10 hectares yan, ibebenta mo 70,000, masyadong lugi nga sila, di ba? Oo. So may mga bidders tayo. Gusto ko rin ipaalam kasama nga rin na marami nang pumunta sa ating tanggapan at nag-signify ng kanilang intensyon na Sumali sa bidding. sumali sa bidding, mag-participate sa bidding. So definitely kasama nga rin, kasama Islao, may mga bidders po tayo dito. Who will do? Sinong mag-a-assist ng value ng property? Kasama rin na po natin ang assessor dyan. Yung assessment niyang value ng property niyan, hindi po kasi doon mag-base yung minimum bid price natin. Kasama nga rin. Okay. Doon lang po doon sa cost of sale. Ibig sabihin, base doon sa tax na hindi nabayaran na may-ari. Oh. So during the conduct of sale, kasama nga rin, kasama rin po natin dito yung tagadar, Register of Deeds, Assessor's Office, at may representative po tayo galing sa Sangguniang Panlalawigan. So kompleto po ito. Sinusunod po natin kung ano yung nakalagay at nakasaad sa ating batas para hindi po tayo mateknikal. Sigurado kasamang Ruel, walang taga-government ang sasali dyan sa bidding na yan, ha? Wala po, kasamang Islao kasi unang-una, andyan po ang tagadar, ang Department of Agrarian Reform. Mayroon po silang representative dyan at sila po ang isang titingin kung yung mga bidder natin ay kwalipikado ba o hindi. So, malalaman natin kasama nga rin. In fact, tomorrow, naimbitahan po tayo sa city ng Coronadal upang bigyan mag-observe sa gagawin nilang public auction doon. So, makikita natin doon kasama nga rin kung paano gaganapin yan. We have not yet tried in the provincial government ng auction sale. No, kasama nga rin. We already tried that. In fact, ginawa na namin po yan noong mga taong 2005 to 2000 hanggang 2008 kasama nga rin. Pero ginawa po namin yan sa municipality. Sa munisipyo ng Lambayong, Colombio, Ibac, Bagumbayan, and Esperanza. Nangyari na po yan. So mayroong mga properties na hindi talaga nabayaran o there was no party who was interested na magbayad na kanilang buwis? Yes, kasama pag alam nyo, kasama rin pag walang bidder, automatically the property will be sold to the municipality or the province. So magiging pag-aari na kayo ng provincial government yan o the local government yun? After the redemption period, kasi mag-i-issue po kami ng certificate of sale sa bidder o kaya sa municipality o kaya sa province. And then after that, mayroon po kaming notice of registration of sale with the registry of deeds. I-annotate po yung titulo ng lupa. Hindi na po nila yung malulon o magagamit. Hanggang sa matransfer na po yun, yung pangalan ng property doon sa bidder o kaya doon sa probinsya o kaya municipal government. So it becomes the property kapag hindi nabayaran and if it is already subjected to auction sale, magiging property ng ano yon ng pamahalaan or the local government unit. Kung halimbawa nagbenta na yung property kasama Ruel, anong mangyayari doon? Yung the amount that was paid to the local government unit, yun bang magkaragdagang punto natin? No? Hindi po ay yung ibabayad po ng bidder. Magiging pupunta rin po yun sa parang yun na rin ang bayad ng tax niya. So pupunta pa rin po sa kaban ng bayan. Sa kaban po natin yun. At gusto ko lang pong linawin na dahil marami rin po nagtatanong, no? Kasi kababasa ko lang din po kasi na-post din po natin ito sa internet, no? Maraming question doon. Saan po napupunta yung taxes na binabayad natin? So basically, gusto ko lang ipaalam na itong real property tax ay na-divide ito sa dalawa. Basic tax at saka SAF tax. No? Yung SAF tax, ito yung Special Education Fund. So pag nagbayad yun ng 100, 50 pesos of that, 50% of that will go to the SAF. The Special Education Fund. At ang mayroon pong napupunta po yan sa ating schools, sa mga materials nila na kailangan. Kasi po, mayroon pong sa munisipyo at saka sa province, mayroon pong tinatawag na sa education na parang committee ng education that composed from the DepEd and the provincial or municipal government. Sila po nag-decide yan kung saan mo lang dadalhin. No? Yung basic tax naman po,
baka isipin po nila na mapunta lahat sa province. Hindi po yun. Yung 50% ng 100, nahahati po yan. 40% of that, it means is 40 pesos, no? Napupunta sa municipal government. And then 25% of that is sa barangay. 35% lang po tayo sa province. So, gusto ko ipaalam na hindi po lahat. 35% na napupunta sa provincial government. 35% of 50% ay napupunta po sa provincial government, sa kaban ng probinsya. 25% napupunta po sa barangay, kung saan yung property na locate. And then 40% is sa municipality. Ang laki naman sa munisipyo Kaya nga po, kasama po natin ang mga taga-munisipyo rito. Kapati po ang mga barangay. So, kasi may share po sila rito. Joint effort po ito ng municipal, province, at saka barangay. Sa barangay. Sigurado yung mapupunta sa munisipyo, sigurado ba talagang sa kabangbayan ng munisipyo mapunta Kasi siguraduhin lang natin talagang sa kabangbayan ng munisipyo pupunta. Baka naman Nasisiguro natin yun kasama ang Islao. Kasi mayroon namang papeles yan. Kaya tinatanggap na nila natin. Tatanggapin nila yan. Ito ba yung binibigay natin sa mga teachers natin? Hindi ba mayroon tayong mga teachers na naka-charge sa ECF? Yes. Diba? Maalala ko yung tinatawag na ECF teachers. ECF teachers. Yan po nang gagaling yan. Sa tax na binabayad. Sa pondo na yan. Pondo na yan. Kasamang atil. Nasisiguro man sa akala ko mismo doon sa mayor lang. Hindi po. Sa tax pa rin na binabayad ng ating mga kababayan. Kaya nga tayo sa provincial government, mayroon din tayong mga teachers na naka-charge sa ECF. May nabisto na naman ako. Ganon. So, napakaraming mga bagay na napupunta. Sarap pakinggan yung kasama. Ganito kasimple lamang. Itong mga tinatanong ng mga taxpayers natin sa mga barangay. Saan daw napupunta yung mga buwis? A very common question ng mga residents, barangay residents, na napupunta yung buwis. Kapag nagre-reklamo ng kalsada, ang itatanong sa iyo, yung buwis, nagbabayad naman kami ng buwis. Ganito. Doon sa mga 35% na napupunta sa provincial government, ito yung mga ilan sa mga proyektong pinaparating natin sa kanila. And the 40% from the municipal government, ito yung nakakabalik, ipinabalik sa kanila. Alam mo kasama nga rin, kasama Islam. Most of our local governments are dependent sa IRA. Internal Revenue Allotment na binibigay ng national government. Alam mo lang kung ang tao ay prompt magbayad o kaya on time at lahat ay nagbabayad ng buwis nila, mas malaki pa yung buwis kaysa yung internal. Hindi na natin kailangan ng IRA. Kaya lalo na sa ating probinsya, no? Kasi hindi naman tayo yung ibig sabihin gaya ng ibang probinsya na maunlad, no? Wala tayong masyadong kinikita rito, maliban lamang sa agrikultura, no? Malaking tulong sana itong taxes na ito upang mabigyan natin ng magandang kalsada ang ating bayan, ang healthcare ng ating kababayan. Maraming magagawa itong taxes na ito kasama nga rin. Kaya hindi ibig sabihin nito na ginagawa natin itong public auction, wala na tayong pera. Hindi po ganoon. Mandato lamang po ito ng aming tanggapan. Mandato lamang po namin ito sa Treasury Office. Dahil ito